Inilabas na ang lumang dyaryo ng Tempo kung saan na-interview si Pepsi Paloma noong September 29, 1982 patungkol sa dahilan kung bakit niya inatras ang kaso. Narito ang buong detalye. You are watching Showbiz Ganap Global. Sa isang daily newspaper noong September 29, 1982 na Tempo ay inilathala ang balitang inatras na ni Pepsi Paloma ang kaso at idineklara niya na walang rape na nangyari kasabay ng kanyang pagsumite ng affidavit of desistance para sa tatlong naakusahan na sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Sa nasabing dyaryo, nagpaunlak ng interview si Pepsi Paloma na nooy kasama ang kanyang ina na si Lydia Dueñas matapos nitong ipresenta ang kanyang affidavit of desistance kay Quezon City Fiscal Sergio Apostol. Sa interview, sinabi niya na walang kasalanan ang mga taong nademanda at pinilit lamang ako na mga taong may pagnanasang kumita sa pamamagitan ng maling publisidad. Sa isang magazine naman na WHO or WHO na inilathala din noong September 29, 1982, ay naglabas ng isang article si Cristina Del Carmen patungkol sa naging interview niya kay Tito Soto at Joey De Leon. Idinetalye ng article ni Christine ang naluloob sa sinampang kaso ni Pepsi. Ayon daw kay Pepsi, noong June 21, 1982, sa Sulu Hotel Quezon City, Room 210, ay na-rape daw siya at ang sangkot daw sa insidente ay sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Habang nangyayari raw yun ay sinabi niya na si Richie De Horsey, na kilala rin bilang Richard Reyes, ang nagpipicture ng buong insidente. Bago pa rin daw mangyari ito, may isa pang insidente na ikwinento ni Pepsi. Siya at ang kaibigan niya si Guadago rin daw ay napaya noon sa Broadcast City. Sabi niya pinunit daw ni Vic, Joey at Richie ang mga blouse nila. Habang nangyayari yon, si Richie raw ang humawak sa mga braso ni Pepsi para mahalikan siya ni Vic ng diretso sa labi. Si Joey naman daw ang nagpipicture habang nangyayari ang lahat. Nang sunod na pagkakataon, sinabi pa ni Pepsi na si Joey raw ang nagtangkang turuan siya kung paano humalik ng artfully o may arte. Pinasinumalinga naman ito ni Tito Soto at Joey De Leon. Idinetalye ni Joey ang kanilang side of the story. Ikwinento niya kay Christine na tambayan ng mga cast at staff ng Itbulaga ang Sulu Hotel dahil malapit ito sa Broadcast City at meron sila mga favorite dishes na binabalik-balikan sa restaurant nila doon. Sa dami raw ng tao na parating nandoon, malabo raw na wala man lang nakakita sa mga pangyayari o nakarinig man lang upang saklolohan siya kung totoo man daw ang paratang sa kanila. At yung picture na sinasabing ebidensya ng harassment kay Pepsi dahil hinalikan daw ng saplitan ay putol. Ang kwento raw doon ay nagmamagandang loob noon si Vic nang mag-request na Pepsi at Guada na sumakay sa kotse dahil kulang ang dala nilang pamasahe. Kagagaling lang nila sa guesting na school bukol noong araw na iyon at yung sinabi raw na napaya sila sa Broadcast City dahil pinunit ang damit, question din ito ni Tito Soto na kung totoong punit ang damit nila, paano sila nakalabas at kung totoong sira ang blouse at pants, bakit pa sila susunod sa Sulu Hotel kung doon pa lang daw sa Broadcast City ay nabastos na sila. Mahaba pa ang inabot ng interview ni Christine sa dalawa at nagbigay pa siya ng mga detalye sa mga importanteng petsa noong kasagsagan ng issue. July 31 ang pumutok na ang balita at maging headline ng bawat dyaryo. August 1 ng iban sa Broadcast City sina Pepsi at Guada. August 2 nang magsimula na raw makatanggap ng death threats ang manager ni Pepsi na si Dr. Ray De La Cruz. August 3 nang mawala na ng ganang tumanggap ng mga movie projects si Pepsi. August 5 nang udyukin si Pepsi na kanyang ina na magsampa na ng kaso. August 10 nagdesisyon ang CWL na gumawa ng aksyon sa kaso ni Pepsi Paloma. August 18 formal nang naghain ng kaso si Pepsi laban kay Vic, Joey at Richie. August 19, iniatas ng QC Fiscal sa mga Assistant Fiscal ang kaso. August 26, nag-file ng counter motion ng abogado ni Pepsi to dismiss libel case na isinampa naman ng kampo nila Vic Soto sa kanya.
August 30, nagkaharap na sila Pepsi at Vic sa korte. August 31 naman, may matibay na ebidensyang inilabas si Vic upang patunayan ang kanyang alibay sa araw na sinasabing na-rape si Pepsi. Samantala kahit 40 years na ang nakalipas, patuloy pa rin umiingay ang pangalan ni Pepsi Paloma at ngayon ay laman na naman ng mga headlines dahil sa pelikula ni Daryl Yap. Ang teaser ng The Rapist of Pepsi Paloma ang naging unang pasabog ng taong 2025. At ngayon ay muling nadadarag ang pangalan ni Vic Soto, Joey De Leon, maging nambayapang si Richie De Horsey at maging si Tito Soto. Sa ngayon ay tumatakbo na ang kasong cyber libel na isinampa ni Vic Soto laban kay Daryl Yap noong January 9 sa Muntinlupa City Regional Trial Court. Naglabas naman ng gag order ang Muntinlupa RTC, kasama sa gag order ang hindi pagsisapubliko ng anumang issue na may kinalaman sa kaso. Inatasan din ni Muntinlupa RTC Presiding Judge Lizelle Akyatan ang parehong partido sa kaso na sumunod sa strict confidentiality at tiyakin na walang lalabas sa publiko hanggat hindi pa natatapos ang kaso. Kaugnay ito sa inihaing petisyon ng Company App sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Attorney Raymond Fortun na humingi ng gag order mula sa hukuman. Sabi ng korte may merito sa petisyon ni Yap. The lawyer's statements may cause to misrepresent the court's orders and could prejudice public perception. Ultimately, the court's priority would be to protect the fair administration of justice and prevent undue influence on the judicial process. Ito ay ayon sa omnibus order na inilabas ng Muntinlupa RTC ito lamang Lunes, January 13. Sa nasabi ring kautusan, ipinahayag ng hukuman na ang nauna nitong inilabas na writ of habeas data ay bilang procedural directive lang na nag-uutos kay Yap para magsumite ng verified return. Wala umano itong kinalaman sa hirit ng kampo ni Soto na patigilin ang pagkalat o alisin ang mga materyales na may kaugnayan sa controversial film kay Pepsi Paloma. Unang naghain ng petition for habeas data si Soto na humihiling na pigilan ang paglabas ng video o anumang materyales na may kaugnayan sa pelikula ni Daryl Yap. Nakasaad sa petisyon na nilabag ni Yap ang kanyang right to privacy dahil ginamit ang personal na impormasyon na ito nang wala siyang pahintulot. Hiwalay pa ito sa cyber libel na sinampa ni Soto kung saan humihingi ang TV host ng 35 million pesos bilang danyos dahil isinakot siya ni Yap sa panggagahasa di umano kay Paloma. Kayo, anong opinion ninyo sa kasong ito? Leave your comment below. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more Showbiz Ganap Global updates.